May mga hunter na pinaniniwala ang hindi kayang patayin, mga nasa tuktok ng kapangyarihan. Pero paano kung may paparating na kalaban na kahit sila ay walang laban? Pagkatapos sabihin ni Lady Selner na, "Mr. Chris, malapit ka nang mamatay," biglang napahinto si Christopher Reid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting napalitan ng inis at galit ang kanyang ekspresyon. Mariin siyang tumitig kay Lady Selner at sinabi nito na, "Lady Selner, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero hindi tayo ganoon kalapit para magbiro ka ng ganito." At bigla siyang nagsalita habang ramdam ang bigat ng kanyang presensya sa buong silid. Sino bang papatay? At kanino? Biglang natahimik ang paligid. Maging ang deputy director ay napatingin na lang. Halatang nagulat sa naging reaksyon ni Christopher Reid. Pati si Lady Selner ay sandaling natigilan. Ngunit agad din siyang kumalma. "Kamakailan lang na naginip ako tungkol sa iyo." Hindi na napigilan ni Christopher Reid ang kanyang sarili. "Makinig ka, Lady Selner." Ngunit agad din siyang pinutol ni Lady Selner. "Sa panaginip ko, napapalibutan ka ng isang grupo ng mga lalaki." At sumagot ulit si Christopher Reid na, "Lumipad ka pa talaga papunta rito para lang sabihin ang kalokohang yan? Dahil lang sa panaginip? Alam ko kung ano ka dati. Isa kang awakened. At may mga haka-haka pa nga na kaya kakaibang kakayahan mo kumpara sa iba ay dahil isa kang psychic." Natahimik si Lady Selner. Hindi siya agad nakapagsalita sa naging reaksyon ni Christopher Reid. "Iisa lang ang dapat mong tandaan. Ako ay isang national authority rank hunter. Walang sino man ang kayang pumatay sa akin." At muling nagsalita si Lady Selner na, "Sa panaginip ko." Ngunit muli na naman siyang pinutol ni Christopher. "Panaginip na naman? Sige, fine. Sabihin na nating naniniwala ako sa iyo, Lady Selner. Kung ganon, sino naman ang lalapitan ko para humingi ako ng tulong? Sinasabi mo bang may taong kayang protektahan ako? Ha! Isang national authority rank hunter. Wala kahit sino na may kayang gawin." Ngunit sumagot si Lady Selner na, "Meron. Maaaring may isang tao na kayang tumulong. Si Hunter Song Jinwoo. Maaari siya ang makapagprotekta sa iyo." Napatigil si Christopher. "Song Jinwoo?" At doon, lumipat ang eksena. Sa kabilang panig, tahimik na nag-iisip si Song Jinwoo. Kinailangan kong patayin ang King of Giants. At iyon ang tamang desisyon. Napakalakas niya. Kahit naagapo siya ng espesyal na kadena. At kung tuluyan ko siyang pinalaya, hinayaan siyang gumala kung saan niya gusto. Buti na lang nakita ko agad ang tunay niyang intensyon bago pa mangyari yun. Kailangan ko pang lumakas. Samantala, mabilis na kumalat sa buong mundo ang balita na tuluyan ng nalipol ang mga higante. Nagkagulo ang social media. May mga nagsasabing maaaring may bagong national authority rank hunter na lumitaw. Hindi tulad sa nangyari sa Jeju Island. Hindi lang mga Koreano ang nagsasalita tungkol dito. Ang higanting halimaw na tumawid sa dagat ay pinabagsak ng China's strongest hunter na si Lu Zigang. Samantala, ang pangulo ng Japanese Hunter Association na si Matsumoto ay kusang sumuko, kung ito man ay para akuin ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa o dahil sa iba pang mga dahilan, walang nakakaalam. At sa kabilang panig ng mundo, sa estado ng Maryland, ang mga American hunters na matagumpay na nakapag-clear ng isang S-rank gate ay naghahanda para sa isang engrandang selebrasyon. Isang party na inorganisa mismo ng gobyerno ng Estados Unidos. Sinabi ng isang hunter na, "Mukhang pinagandaan nila ito ng husto dahil isa itong S-rank gate. Maganda ang naging takbo ng raid. Mas maayos kaysa sa inaasahan ko." Ngunit biglang may sumingit. So dito pala kayo. At napalingon ng lahat. Si Thomas Andre nga. Naalala nyo ba ang pustahan natin? Ikaw, itinaya mo ang yate mo. Ikaw naman ang mansyon mo. At ikaw, ano nga ulit ang tinaya mo? Bahagyang kinabahan ang tinanong. Wala akong tinaya. Ngumiti si Thomas Andre at dahan-dahan niyang sinipat ang suot ng lalaki. Maganda ang necktie mo At agad na tumanggi ang lalaki. Hindi ako tumaya.
Ngunit tila hindi na nakikinig si Thomas Andre. Necktie. Hindi nga, wala akong. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, hinablot ni Thomas Andre ang kanyang necktie. Wala itong nagawa kundi mapatitig na lang. Lumapit si Thomas Andre sa kanyang assistant. Ano sa tingin mo? Bagay ba sa akin ang necktie na ito? Tiningnan nito ng assistant. Mukhang mahal. At sa totoo lang, di bagay sa suot mong Hawaiian t-shirt. Bahagyang ngumisi si Thomas. Yun din ang iniisip ko eh. At walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang necktie sa sahig. Parang walang halaga. Ngunit biglang nagbago ang tono ng assistant. May problema tayo. Lumabas na ang listahan ng mga guild na iimbitahan ngayong taon sa International Guild Conference. At kasama doon ang Korean Ajin Guild. Bahagyang kumunot ang noo ni Thomas Andre. Ajin Guild? Tumango ang assistant nito. Oo, ang guild na binuo ni Hunter Song Jinwoo. Bahagyang ngumisi si Thomas Andre. So pupunta siya sa Amerika. At doon, muling nagbago ang eksena. Sa panig ni na Song Jinwoo. Grabe to kuya, ang lupit. Halos hindi makapaniwala si Jinho habang nakatingin sa harapan niya. Sinabi ni Jinwoo na, sayang lang, hindi ko nakuha yung tumawid sa dagat. Pero dahil dito, mas lumakas ako. Sa harapan nila, makikita ang mga bagong Shadow Soldiers si Jinwoo. Ang mga higanteng pinabagsak nila sa dungeon break sa Japan. Ngayon ay nakatayo bilang mga Shadow Soldiers niya. Pati ang ibang mga sundalo hindi napigilang mamangha. Grabe! Anong klaseng kakayahan yan? Paano niya nagagawa yan? Samantala, sa isip ni Jinho, napasabi siya na sino mang makakakita sa kakayahan ni kuya sa unang beses, siguradong magugulat. At biglang may lumapit, si Hanikawa. Sir! At napalingon nga si Jinho. Oh, kung si kuya ang hinahanap mo, ngunit agad siyang pinutol. Hindi, para sa iyo ito, Hunter Jinho. Iniabot nito ang isang cellphone at bahagyang nagulat si Jinho at agad naman niya itong tinanggap. Hello, ako si Jinho. At sandaling katahimikan at sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang may mabigat na nangyari. Agad siyang tumingin kay Jinwoo. Pasensya na kuya, kailangan kong bumalik sa Korea. Napatigil si Jinwoo. May nangyari ba? At napasagot si Jinho na hindi ko pa alam ang buong detalye. Pero may problema sa pamilya ko kaya kailangan kong umuwi agad. Mauna na ako kuya. Yun ang huling sinabi ni Jinho bago siya tuluyang umalis. Habang nasa loob ng helicopter, tahimik siyang nakatingin sa labas. At sa kanyang isipan, hindi ko pa naririnig na nanginginig ng ganun ang boses ni mama. Bahagya siyang napakunot ang noo. Ano kayang nangyari? Ngunit agad din niyang pinigilan ang kanyang sarili. Huwag muna ako mag-isip ng kung ano-ano. Baka wala lang to. At pagdating nga niya sa airport, sinalubong siya ng assistant ng kanyang ama. May naghihintay na sasakyan para sa'yo, young master. Sumama ka muna sa akin. At nagtataka si Jinho kung anong nangyayari. Ngunit bago pa siya makapagtanong, sinabi ng assistant na kailangan mong ihanda ang sarili mo. Young master, ipapaliwanag ko ang lahat habang naglalakad tayo. At sumagot si Jinho na, anong ibig mong sabihin? At sumagot yung assistant na, mahaba ang kwento. Pero si Chairman Yu Myung-han ay pumasok na sa final sleep state. Napatigil ang mundo ni Jinho. At pagdating nila sa ospital, napasigaw na lang si Jinho, Ama! Nagmamadali siya sa paglapit. Ngunit agad siyang pinigilan ng assistant. Huwag kang masyadong lumapit. Ang mga hunter na hindi kayang kontrolin ang kanilang magical power, lalo lamang magpapalala sa kondisyon kapag lumapit. Napatigil siya at unti-unting bumagsak ang kanyang balikat. Ganun ba? Hanggang sa huli wala ako silbing anak. At may iniabot ang assistant sa kanya. Napatingin siya rito. Ano ito? Yan ang ginagawa ng chairman bago siya mawalan ng malay. Itinago ko. Sakaling hanapin niya kapag nagising siya. Pero baka mas kailangan mo yan ngayon. Isang album. At habang hawak iyon ni Jinho, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa-isa niyang binuklat ang laman.
mga larawan, mga balita, mga alaala. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Parang mag-ama nga kayo. Mahinang sinabi ng assistant. May ugali rin siyang itago ang mga artikulo na gusto niya. Lahat ng kompetisyon, exhibition at mga sinalihan ninyong magkakapatid. Tinago niya ang lahat. Hindi totoo na hindi ka mahal ng chairman. At dito, tuluyan ng pumatak ang mga luha ni Jinho. Mas mataas lang ang inaasahan niya dahil mahal ka niya. Tara na, umuwi na muna tayo. At mahinang tumango si Jinho. Oo. Ngunit biglang may tumapik sa kanyang likuran. Napahinto siya, napalingon, ngunit wala siyang nakita. At napasabi yung assistant na, ano yun Jinho? At sumagot si Jinho na, wala. At muli silang nagpatuloy sa paglalakad. At doon, biglang lumitaw si Song Jinwoo at sinabi nito na, hindi mo na kailangang umiyak Jinho. Sumasakit lang ang dibdib ko sa iyo. At dahan-dahan niyang inilabas ang isang bote. Ang natitirang holy water of life. Ang parehong bagay na nagpagaling sa kanyang ina mula sa eternal sleep. At muli, nagbago ang eksena. Pagbaba ng sasakyan, ipinakita ang kapatid ni Jinho. At agad na pumasok ito sa ospital. Ngunit sa daan, may nakasalubong siya. Napahinto siya. Ha? Parang pamilyar. Ngunit hindi niya agad mawari. At tuluyan siya pumasok sa silid ng kanyang ama. At doon, napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang ama ay nakaupo. Gising, parang walang sakit. Napasabi ito na, Jinui? At dito ay tuluyan ng napaiyak ang kapatid ni Jinho. Dad! Humihikbi siya habang lumalapit. At napasabi ang ama nila na, nagising ako mula sa final sleep. At nagkagulo ang mga doktor. Hindi ito normal. Ngayon lang ito nangyari. Nagising siya mula sa final sleep. Magwawala ang mga media kapag nalaman nila ito. At sa labas ng hospital, tahimik na nakatayo si Song Jinwoo. Bahagya siyang ngumiti. Maaga pa, pero maligayang kaarawan Jinho. At sa araw na iyon, tuluyan na nga gumaling si Chairman Yu Myung-han. Pagkatapos, napasabi si Jinwoo na bumalik na nga ako sa Japan at tapusin ang dapat tapusin. Ngunit sa paggamit nga ni Jinwoo ng shadow exchange mula Japan papuntang Korea, nasa cooldown ng kanyang skill. 1 oras at 54 na minuto. Nakakainis. At bagya siyang napabuntong hininga. Anong gagawin ko sa loob ng 2 oras? At ngayong may free time ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Wala rin naman akong tatawagan. Ngunit bigla siyang may naalala, si Cha Hae-in. At bahagya nga siyang napangiti. At sinabi na lang ni Jinwoo na, sige, subukan ko na lang humanap ng dungeon na walang may-ari. At doon, lumipat ang eksena sa bahay ni Christopher Reed. Tahimik ang gabi habang siya ay natutulog. At bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya. Agad siyang nagising. Mabilis siyang tumayo at nagsimulang mag-ikot sa loob ng kanyang bahay. Napakatahimik At sa kanyang isipan, napasabi siya na parang may mali. At bigla nga niyang dinampot ang baso ng alak at ibinato ito sa sahig. Nabasag ang baso ngunit walang tunog. Nandisik ang kanyang mga mata. Walang ingay kahit nabasag yun. What the hell is going on? May tao ba dyan? At patuloy siyang naglakad. At biglang naalala niya ang sinabi ng deputy director. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ang numerong ito. Iko-connect ka ni Chairman Go Gan-hee sa kanya. At bahagyang kumunot ang noo ni Christopher Reed. Ito ba ang sinasabi nilang mangyayari? At sa isang iglap, may lumitaw sa kanyang harapan. Isang nilalang, ngunit hindi ito nag-iisa. May 2 pa sa likuran nito at nanlaki ang kanyang mga mata. Sino kayo? Ngunit ang sagot, hindi niya inaasahan. Hindi mo maililigtas ang kahit na ano kung patuloy kang lalaban habang sinusubukan mong tulungan ang mga tao. Fragment of the brilliant light. Napakunot ang noo ni Christopher Reed. At napasabi ito na, anong klaseng salita yan?
Salita ng mga halimaw? Ano bang pinagsasabi ninyo? Ngunit hindi siya pinansin. Hindi ikaw ang kinakausap ko, kundi ang nilalang na konektado sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Christopher Reed. Huwag mo akong malitin! At sa isang iglap, sumabog ang kanyang kapangyarihan. Nagbago ang kanyang anyo. Isang halimaw, isang tunay na National Authority rank hunter. At sinabi pa nito na, at least may isa akong madadala sa hukay. At sa likuran nito napatingin ang dalawang nilalang. Spiritual body manifestation at mula pa sa isang tao ha. At sumugod nga si Christopher Reed. Mamamatay kayo mga demonyo kayo! Ngunit ang mga kaharap niya ay hindi basta-basta nilalang. Sila ang mga monarchs, mga hari ng pagkawasak, mga ngaso na ngayon ay sila ang nangangaso. At ang target ay ang mga tulad niya na vessels ng mga rulers. Isang National Authority rank hunter ang unti-unting nilalapit sa kamatayan. At sa likod ng lahat, may mas malalakas na nilalang na nagsisimula ng kumilos. Pero ang tanong, sino ang susunod na babagsak? Abangan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.